Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Quiboloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy. Alam niyo mga kababayan, ang problema po sa mga pinagsasabi nito ni alias Rene, ang dami po niyang claim, ang dami po niyang akusasyon laban kay Senator Risa Hontiveros, pero never po siya nagpakita sa atin sa publiko ng kahit isang resibo. Samantalang si Senator Risa, sandamakmak po ang pinakitang resibo at patunay na siya po ay nagsisinungaling. Para din po siyang si Harry Roque, ang daming claim, confident sa mga sinasabi, pero ayaw dalihin sa tamang forum or sa tamang venue ang kanilang mga paratang at akusasyon. Kung totoo, yung mga pinagsasabi mo, from the start, alias Rene, dapat sa korte ka pumunta or sa otoridad or nagsampa ka ng formal na reklamo laban kay Senator Risa Hontiveros sa Senate, no? Or sa kung saan man, sa ombudsman or sa kung sino man ang dapat pagsampahan ng kaso. Pero ang ginagawa nyo kasi palagi, kayong mga DDS, laging appeal to emotion. Kinukuha nyo lang yung emosyon at simpatya ng mga tao para makakuha kayo ng suporta dahil para sa inyo sapat na yun eh. No, ganoon naman talaga yung pattern ng mga DDS, no? Ang kailangan lang nila is paniwalaan sila ng mga tao. Wala silang pakialam kung totoo or hindi yung sinasabi nila. At yun po yung masakit mga kababayan. Ang dami po niyang sinabi, ang dami po niyang akusasyon. Sinasabi niya, siya yung nagsasabi ng totoo, si Senator Risa ang hindi. Pero asan ang resibo? Asan ang patunay mo na ikaw yung nagsasabi ng totoo? Tsaka ito yung naisip ko mga kababayan, ano? Kung tinatanggi niya na sa kanya yung mga email at saka yung mga number na ginamit para mag-send ng mensahe kay Senator Risa Hontiveros, definitely malalaman niya ng NBI kasi pwede yung ipa-check sa mga telecom, no? Sa mga network provider kung kaninong pangalan naka-register yung mga SIM card na yon, no? So malalaman kung sino may-ari. Kung itapon man nila yon, malalaman pa rin kung sino may-ari. Kung hindi nakapangalan sa kanya, then therefore, merong ibang tao na nagsesend ng mensahe kay Senator Risa, sa camp ni Senator Risa, noong June 22 or 23 yata yon, para sabihin humihingi ng tulong si alias Rene, no? So sa tingin ko, ginugulo nila or pinaglalaroan nila si Senator Risa Hontiveros. But definitely, I'm sure, dahil ginagawa ni Senator Risa Hontiveros ang tama at nasa tamang procedure, lalabas at lalabas ng totoo dyan, malalaman natin kung sino ang mga tuso at mga nanlilin lang dito. So sa'yo, alias Rene, kung sinasabi mo na ikaw yung nagsasabi ng totoo at kinu-urge ka, tinakot ka, binayaran ka, nasan yung paper trail? Nasan yung proof na binayaran ka? May money trail ba? May nagdeposito ba sa bangko mo? Malaking halaga yun. 500,000 each, 1 million. Hindi yun ibibigay sa'yo in cash? Kung binigay man in cash, nasaan ang proof mo? Meron ka bang video? Meron ka bang photo? Yun ang magiging problema mo dyan. No? Kung dineposito sa bangko mo, may ipapakita ka bang proof of deposit, no? Or na patunay na naka-receive ka ng pera from a certain bank account na associated kila Senator Risa Hontiveros. Pero yung pambili nga ng laptop na hinihingi mo, hindi sila pumayag dahil alam nila hindi po pwede yun dahil nagmumukha ng sinusuhulan or binibila yung mga testamento nyo or yung mga testimony nyo. No? So kung from the start ng hearing, ginawa nyo ito, pinalano nyo na ito, na pupunta ka doon sa hearing, magbibigay ka ng sworn affidavit, and then eventually after 1 year or after 1 year kapag gipit na yung idol nyo, bigla kang babaliktad para pagmukhaing masama si Senator Risa Hontiveros, malalaman ito. Ang problema mo, meron kang sinumpaang salaysay. Yung mga kodamo dito sa social media, hindi mo naman sinumpaan yan eh. Wala ka rin naman sa korte eh.
So, mahirap kang paniwalaan. Isa pa, kung ang claim mo is nagpabayad ka, no, para magbigay ng salaysay, paano mo sa amin yun papatunayan? Or paano mo kami kukonbinse na dapat ka namin paniwalaan, considering na ikaw mismo umamin na ikaw ka may nagpapabayad? Hindi po ba mga kababayan? At paano namin malalaman na totoo ka na ngayon at hindi ka binayaran ngayon? Hindi po ba? So, ang hirap, no? May mga ganyan tao na walang integrity, walang kredibilidad, no? Hindi ko alam kung nagpapagamit, kung nagsisinungaling, kung sincere pa siya. Pero ikaw bahala ka dyan, no? Buhay mo yan. Ikaw ang mag-aani ng kahit anong ginagawa mo dito sa mundo. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nagsinungaling noon, kung palabas mo lang lahat ng sinabi mo sa hearing ng committee ng Senator Risa sa Senado, kung yung pag-iyak-iyak mo doon ay gawa-gawa mo lang yon, eventually malalaman namin kung ikaw ay tanim, witness. Kung tinanim ka lang na witness, no? Para kunwari, idiin si Kibuloy, and then eventually, babaliktad para pabanghin ang pangalan ni Kibuloy at pasamain si Senator Risa Hontiveros, malalaman ng taong bayan ng totoo. Makikialam ng NBI dito at sasangguni si Senator Risa sa mga eksperto. At malalaman natin pare-pareho ang totoo. Pero sa ngayon, ang hirap mong paniwalaan dahil wala ka sa korte, hindi ka nanumpa sa mga sinasabi mo, appeal to emotion ka lang at parang kumukuha ka lang ng sympathy. No? Mahirap ka na rin paniwalaan dahil ikaw umaming ka na kamo, tumanggap ka ng bayad. So, paano ka pa namin papaniwalaan? Hindi po ba mga kababayan? No? Ito ang tandaan nyo mga DDS. Paulit-ulit at ito yung pattern nyo at ito yung style nyo talaga. Ito yung sistema nyo. Paninira, pagkakalat ng fake news, pagsisinungaling, pagkakalat ng panlilinlang, pagiging tuso, at panglilito sa mga Pilipino. Pero ano napala nyo? Nakulong ang mga puon nyo, nakulong ang mga idol nyo. Ibig sabihin, hindi na umuubra ang style nyong bulok. Hindi na umuubra yung panloloko, panlilinlang, at pagmamanipula ng public opinion. Hindi na umuubra yan. Tingnan nyo kung sino mga nakakulong ngayon. Si Senator Risa ba? Si Senator Trillanes ba? Si Senator De Lima ba? Hindi, mga puon nyo ang hinahabol ng batas. Kaya magbago na kayo. Mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa panibagong paandar na naman na ito? Kita niyo naman kung gaano kadetalyado at yung mga resibo na pinakita ni Senator Risa Hontiveros. Tapos ikaw, lalabanan mo ng puro salita lamang at puro claim at akusasyon? Wala kang pinapakitang resibo? Siguro, it's safe to say na kung sino man ang nagsisinungaling between you and Senator Risa Hontiveros, ikaw yon. Dahil ikaw mismo umamin na nagsinungaling ka na kamo sa Senate hearing. So, kung sino man ang merong history ng pagsisinungaling, ikaw yon. Kaya mahirap ka na naming paniwalaan. Kung gini-AGO nyo lang or pinaglaruan nyo lang si Senator Risa Hontiveros, humanda kayo. Dahil sisiguraduhin niya na mananagot kayo, pati yung mga taong nasa likod mo. Maraming salamat mga kababayan sa panonood. Huwag po tayo basta maniwala. Tayo po yung maging matalino at maging critical thinker mga kababayan. Salamat po sa panonood.